Mga magulang, mga kapatid. Praise the Lord. Welcome po muli sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po ay muli na namang mag-aaral, magbubulay, magninilay sa mga salita po ng Diyos. Balik po ulit tayo sa dati. Dinilit ko po yung naunang video. Kasi po nag-overheat na naman yung phone ko Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Masyado pong gamit na gamit ang aking phone kasi kanina po katatapos lamang ng discipleship ng mga kabataan. Hallelujah. Praise the Lord. So, nasa na po kayo, my brothers and sisters? Nawa po itong ikalawang pag-ulit ng aking live stream ay hindi na po ma-off. Purihin ng Panginoon. Sige po, aantayin ko po kayo, mga magulang, mga kapatid. Nasa na po kayo? Ayan, purihin ng Panginoon. Inulit ko po ang aking video na ito. Praise the Lord. So bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, purihin ng Panginoon. Ayoko namang malungkot, ayoko namang magkaroon ng negative emotion sa pagkaka-overheat ng aking cellphone. Daanin ko na lang sa kagalakan, hindi ba mga magulang, mga kapatid? So tayo po ay manalangin muli. At simulan natin muli, umpisahan natin muli ang pag-aaral at pagbubulay ng mga salita po ng Diyos sa pamagitan ng ating panimulang panalangin. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan po namin ang iyong pangalan na ikaw po ang Diyos na tumawag sa amin. Ikaw ang Diyos na kahanga-hanga, kamangha-mangha, Diyos ng pag-ibig, Diyos na maibigin sa mabuti, Diyos na may lalang ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundong ito sa pangalan ni Jesus. At anumang pagkukulang po namin, pagkakamali at pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami. Sabi mo, saan man may 2 o 3 na nagkakatipon, ikay mamamagitan sa aming kalagitnaan. Kaya't sa pangalan ni Jesus, salamat po sa hapong ito. Salamat po, O Diyos, na iyong loloobin na hindi na po mag-overheat ang cellphone ng lingkod mong ito upang matapos po namin ang aming subject matter patungkol po sa iyong paghahari. Kaya nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome po, minsan pa, mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, mga kaibigan, kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya na lagi pong sumusuporta sa programang ito sa pangalan ni Jesus. Open your Bible, my brothers and sisters in Christ. Kunin po ninyo ang inyong mga cellphone na meron pong laman ng salita po ng Diyos, notebook, notepads, upang minsan pa pag-aralan nating muli ang naunsyame o na-off na unang-unang video. Hallelujah! Kaya po ulitin ko pong muli mga magulang, mga kapatid. John 18 verses 33 up to 37. 1:18 mula sa talatang 33 hanggang 37. Ano pong ating mga subject matter? O rather, subject matter?
kingship of Jesus Christ. Kingship of Jesus Christ. Okay? O, purihin ang Panginoon. Dyan pa ba kayo? Hallelujah. Praise the Lord. Talaga nga naman, nanggugulo talagang kaaway, ginugulo na naman ang aking gadget, Purihin ang Panginoon. Napakahalaga po kasi ng tatalakayin natin ito, Again, kingship of Jesus Christ, John 18:33 hanggang 37. Verse by verse na lang po tayo. John 18:33 hanggang 37. Simulan po natin. Ano ang nilalaman o nilalayon ng ebanghelyo na ating binasa? I will describe the origin, quality, and meaning of His kingship. Ipapakilala ko po sa inyo, ipapakita ko sa inyo, ilalahat ko sa inyo ang pinagmulan o pinanggalingan, kalidad at ibig sabihin ng paghahari ni Jesus Christ. Okay? So, simulan po natin mga katotohanan na dapat po nating isa puso, isa isip, mga katotohanan na dapat po nating pagnilay-nilayan. Sa talatang 33 at 34, tatlong bagay po ang nilalaman ng mga talatang ito sa verses 33 and 34 ng John 18. Balikan po natin ulit, mga magulang, mga kapatid. Ang ganda-ganda na kanina, Nag-overheat pa, pambirang cellphone yan. Hallelujah. Balikan natin ulit, John 18:33 to 34. Tatlong bagay ang nilalaman ng mga talatang ito. Ganito po ating mababasa. Ang sabi po ay ganito, si Pilato nga'y muling pumasok sa pretoryo at tinawag si Jesus at sa kanya ay sinabi, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, sinasabi mo baga ito sa iyong sarili? O sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? Ayan, nagtatanong po si Jesus Nang sabihin ni Pilato, ikaw ba hari ng mga Hudyo? Sabi ni Jesus, yan bang sinabi mo dahil sa sinabi ng iyong sarili o dahil sa sinabi ng iba? Ayan. Letter A. Ano ba ibig sabihin o tunay na kahulugan ng talatang ito? Letter A, Okay? Kingship of Jesus Christ demands obedience. Kingship of Jesus Christ demands obedience. Yung paghahari ba ng Panginoong Kristo sa buhay ba natin, mga magulang, mga kapatid, handa ho ba tayong sumunod sa Kanya? Kasi nagde-demand siya ng pagsunod Kaya nga, yun ang tanong niya kay Pilato At yan rin ang tanong niya sa ating lahat. Kung talagang pinaghaharian tayo ng Panginoong Kristo, susunod tayo sa kalooban niya. Tama po. Susunod tayo sa katwiran niya. Susunod tayo sa salita ng Diyos para talagang maging followers tayo ni Jesus Christ. Can you say amen? Ayaw naman nating mahuyo tayong lahat. Ayaw nating masabihan tayo ng Panginoon na gaya ng mga babasahin nating talata. Balikan natin. Supporting verse natin, Luke 6:46. Hallelujah. Ano sabi ng Lucas 6:46? Ang sabi po ay ganito. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di nyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Yan. Yung mga tao na sinasabi at nagsasabi sa kanya, Lord, Lord, hallelujah. Tinatawag yung pangalan niya, pero hindi naman pala ginagawa yung sinasabi ni Jesus. Di sayang ang buhay paglilingkod, sayang ang buhay pananampalataya, kung wala namang pagsunod sa paghahari niya, pangungunan niya, at pamamayani niya. Tama po, mga magulang, mga kapatid.
Oh, another supporting verse. Balikan natin itong mga gifted at mga anointed na lingkod. Hallelujah. Sa Matthew 7:21 to 23, na sinabihan din ni Lord, who you? Parihin ng Panginoon, who you? Sabi ni Jesus. Oh, mga pamosong talata ito ha. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawaing makapangyarihan? Verse 23, at kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila kailanmay hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalazan. Tignan nyo to, mga anointed, mga gifted, nagpipreach sila, nagpapalayas ng masamang espiritu, nakakagawa ng mga himala, kahanga-hangang bagay, pero hindi pala sila kilala ni Lord. Kasi ang ginagawa pala nila ay katampalasanan. Oh. Hindi pala sang-ayon sa kalooban, sa katwiran ng Diyos ang kanilang ginagawa. Kaya sa pagpasok sa kaharian ng langit, hindi sila kilala. O, diba? Yun ang masakit eh. Yun ang masakit. O, kaya nga, napakahalaga ng pagsunod. Ulitin ko ulit. Because obedience is the pathway to all kinds of grace and favor of God. Sa pangalan ni Jesus. Oh. Kaya we need to obey, ha? We need to follow Jesus. Yun ang mahalaga. Nike, just do it. Nike, just do it. John chapter 2. Verse 5. Oh, nadagdagan pa yung Revelation. Kanina, wala yan eh. Nung hindi pa nag-overheat yung cellphone ko, hindi ko nabanggit itong Nike na to, na just do it. Nakasulat sa John chapter 2 verse 5. Ano sabi rito? Sinabi sa kanya ng ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Nike, just do it. Kung ano sinabi ng Panginoong Yesus, gawin natin. Hallelujah. Whatever we have learned, received, or heard, or seen in me, put it into practice, and the God of peace shall be with you. Philippians chapter 4, verse 9. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, letter B. Letter B. Kingship of Jesus Christ begins in our heart. Kingship of Jesus Christ begins in our heart. Yan pa rin ang nilalaman ng verses 33 and 34, ang paghahari ng Panginoong Jesucristo sa Kabanata 18 sa Aklat ni San Juan ay ano? Kinakailangan ay magsisimula sa ating mga puso, bukal sa ating puso, taos sa ating puso. Diba? Sabi ng John 7:37, oh, hanggang 38. Aba, kanina wala rin yan eh. O ngayon, pinaalala sa akin ni Lord, mula sa puso na nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Oh, mula sa puso eh. Purihin ang Panginoon. Kaalinsabay nung binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Oh, balikan natin. Unang Pedro. Purihin ang Panginoon. Oh, huwag ka na mag-overheat. Ipag-pray natin yung cellphone ko. Huwag na mag-overheat para talagang pagharian tayo ni Lord. Matapos natin ang live stream na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Peter 3:15. Oh, sabi rito, ay ganito. Purihin ng Panginoon.
But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Kundi ariing banal si Kristo na Panginoon, Lordship, Lordship, Kingship, sa inyong mga puso, sabi rito, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Pag-asa, Elpis, E-L-P-I-S, Elpis, the God of hope. Ayan pag-asang nasa inyo. Ngunit, sabi diyan, sa kaamuan at takot. Di ba? Kaya pala ang pagsunod kay Jesus, from within. From within. Kasi ang paghahari niya ay talaga naman nasa puso lamang natin si Lord. Revelation 3:20. Kaya patuloyin natin siya, paupuin natin siya bilang hari, tagapagligtas ng ating buhay. Revelation 3:20. Here I am. I stand at the door and knock. Anyone who hears my voice, I will open it, and I will eat with him, and he with me. Kumakatok si Jesus. Sa luklukan na ating mga puso. Kailangan papasukin natin siya. Pag pinapasok natin siya, makakasalo natin siyang kakain. Magkakaroon ng table fellowship sa paghahari ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, kasama si Jesus. Pero pag hindi siya ang naghari sa atin, paano magkakaroon ng table fellowship with God? Nakuha nyo yung logic, mga magulang, mga kapatid? Nakatingin parati si Lord sa ating puso, hindi sa physical, hindi sa ano pamang mga bagay na meron tayo sa ating buhay. Kaya kailangan siya talaga ang maluklok, bilang pangunahing hari ng ating mga katawan at buhay, espiritu, kaluluwa. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Mas maganda pa pala. Hallelujah! Kahit na nag-overheat at na-off yung una, mas maganda yung pumapasok ng mga revelation. Letter C, na nilalaman pa rin po ng John 18:33 to 34. Kingship of Jesus Christ is a continuous walk. Kingship of Jesus Christ is a continuous walk. Kaya nagtatanong si Lord kay Pilato, yan bang sinasabi mo na ako ang hari ng mga Hudyo, nanggaling ba yan sa sarili mo? O nanggaling yan sa sinasabi ng iba? Ayun, ang tanong niya. Ilagay natin sa context ng letter C. Ang paghahari ba ng Panginoong Kristo? Ito ba talaga nagmula sa Diyos? Nagmula ba sa salita ng Diyos para makapagpatuloy tayong lumalakad at namumuhay sa kalooban niya? Can you say amen? Purihin ang Panginoon. Dapat talaga ganun Yung talagang siste ng Biblia May pamuhay natin. Hallelujah! Lumalakad tayo sa katwiran, lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, lumalakad tayo sa salita ng Diyos. Colossians chapter 2, verse 6. Colossians chapter 2, verse 6. Open your Bible. Huwag ka mag-overheat. Pambihira ka, cellphone kang purihin ng Panginoon. Huwag ka mag-overheat. Hallelujah. Colossians 2 verse 6. Colossians 2 verse 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Ang linaw-linaw. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Magsilakad kayong gayon sa Kanya. Lumalakad tayong kasama natin siya. Kaisa natin siya. Hallelujah.
kahawak kamay natin siya, kabalikat natin siya. Hallelujah, katuwang natin siya sa ating mga buhay. At kung magkagayon, mga magulang, mga kapatid, kahit hindi ka pa humingi, it follows, dadaluyan tayong lahat ng pagliligtas, ng biyaya, ng pagpapala, ng kagalingan, kalakasan, kasiglahan. Hallelujah! Kaligtasan, katagumpayan ng ating mga katawan at buhay. At tayo'y lumalakad, siyempre, ang pagpasok sa kaharian ng langit. Siya ang kakabig sa atin. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Kabig niya tayo dyan. Kabig tayo ng Diyos. Pag ang tao ay lumalakad, na siya ang kasama, na siya ang kapiling, namumuhay, pinamumuhay. Ang salita ng Diyos. Can you say Amen? Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord! O, diba? Napaganda palalo ang live stream natin. Punta tayo sa verses 35 ng John 18. Verses 35 ng John 18. Buti na lang, maiksi lang yung mga talata. Jesus does not answer, but rather describes the origin, quality, and meaning of His kingship. John 18:35. John 18:35. Ano sabi niya rito, mga magulang, mga kapatid? Sabayan ninyo ko Purihin ang Panginoon. Ganito po ating mababasa. Si Pilato ay sumagot, "Ako bagay Hudyo, ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin. Anong ginawa mo?" Ayan. Anong ginawa mo? Purihin ang Panginoon. Ano ba ang nilalayon ng talatang ito? Mga magulang, mga kapatid. Ituloy natin Sabi ni Jesus sa verse 36. Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito, ang aking mga alipin nga ay makipagbabaka, or rather, makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit, ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito." Yung tanong ni Pilato, hindi niya sinagot, hindi sumagot si Jesus Pero ano ginawa niya? He describes, or rather, Jesus describes the origin, quality, and meaning of His kingship. Yun ang nilalayon ng talatang mga binasa natin, my brothers and sisters. Diba? Kaya nga, dapat makita natin ito sa mga Bible verses, supporting verses na aking ibibigay sa inyo para mas lalong mailahad ang sinasabi ko sa inyong origin, quality, and meaning of Jesus Christ's kingship. Open your Bible, Luke chapter 1, verses 32 to 33. Naalala nyo yung talatang ito na dinidescribe minsan pa ni St. Luke kung ano ang origin, kung ano quality, kung ano meaning ng gagawin ni Kristo bilang hari. Ganito ang ating mababasa. Hallelujah. Luke 1:32 to 33. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob, magpakailanman ay hindi magkakawakas
ang kanyang kaharian. O, di ba? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say amen? O ano pa? Tingnan naman natin sa sulat ni Paul. Itong sinasabi ko sa inyo na origin, quality, and meaning of Jesus Christ's kingship. Ayon naman sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Open your Bible. Ephesians. Purihin ang Panginoon. Chapter 1, verses 20 to 21. O, ganito po ang ating mababasa. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. O, pinaupo ng Diyos si Jesus Christ sa kanan niya, sa kanan. O, diba? It signifies power. It signifies might and power. Nakaupo si Jesus sa luklukan, sa kanan ng Diyos. Verse 21, sa kaibabawan ng lahat, sa kaibabawan ng lahat, na pamunuan. Ayan ang quality, ayan ang origin, ayan ang meaning ng kanyang paghahari. Can you say amen? Sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. O, narinig nyo? Nakita nyo, inilalahad ng mga talata na ating binasa, yung minsan pa, origin, quality, and meaning of His kingship. Kaya mga magulang, mga kapatid, bago tayo pumalaot sa verses 36 and 37, brothers and sisters in Christ, see to it, see to it. Ipaalala natin ito sa ating mga sarili, sa ating buhay paglilingkod, sa ating buhay pananampalataya, na talagang yung origin, yung quality, at meaning ng kingship o lordship ni Jesus Christ ay talagang nakaka-penetrate sa ating puso, sa ating isip, sa ating katawan, sa ating paglakad, sa buhay na ito, sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! O ngayon, punta tayo sa verse 36. O listen verse 36. Jesus states, sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. Jesus' kingdom is not earthly kingdom. Yun ang sinasabi niya kay Pilato sa John 18:36. O, balikan natin ulit, mga magulang, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Lord, salamat po Hindi ito mag-off. Purihin ang Diyos. O, pray kayo Pray kayo, wag mag-off yung cellphone ko. John 18:36. O, ano sabi ni Jesus, O, balikan natin. Sabi niyo, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito, kundi ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito. Ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayoy ang aking kaharian ay hindi rito. Yan pala ang unang nilalayon o nilalaman ng kanyang mga sinabi. Balikan natin muli. First, Jesus states, my kingdom is not of this world. Because Jesus' kingdom is not earthly kingdom.
Alam nyo kung bakit? Kasi panganay si Jesus Siya ang firstborn. Liping maharlika siya Dugong bughaw si Jesus. Dugong bughaw si Jesus Sandali niya lang tatawagin yung mga anghel niya mga lingkod niya. Pambihira. Kung gustong-gusto niyang gawin yun O kung gusto niyang gawin yun, sandali lang, pero hindi niya ginawa Kasi nga, ang paghahari niya, hindi naman patungkol sa earthly kingdom. O, diba? Kaya ko nga sinasabi sa inyo, dugong bughaw, liping maharlika si Jesus Christ. Revelation chapter 1, verses 5 to 8. Open your Bible. Revelation chapter 1, verses 5 to 8, para mas lalo nating maintindihan. Ano sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Pahayag, 1, 5 hanggang 8. At mula kay Hesukristo, na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin, sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Verse 6, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kalwalatian at ang paghahari magpakailan-kailanman siya nawa. Verse 7, narito, siya'y pumaparitong na nasa mga alapaat at makikita siya ng bawat mata at nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Eschatology ito Pinag-aralan namin ito kanina sa mga naging pag-aaral namin sa discipleship ng mga kabataan. Verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Tinutukoy dito na merong tayong birthright. Meron tayong privileges and blessing. Ayan. 'Di ba? Sa pagiging dugong maharlika o liping maharlika o dugong bughaw ng ating Panginoong Jesucristo. Nandoon ng paghahari niya, hindi naman dito sa lupa. Heavenly kingdom ang kanyang tinutukoy. Di ba? Kaya yun ang sinasabi niya kay Pilato, mga magulang, mga kapatid. Tignan nyo, nabigyan tayo ng impartation sa Revelation verses 1, or rather, Revelation chapter 1, verse 6. Ano ba yan? Revelation chapter 1, verse 6. Again, nabigyan tayo ng birthright, privileges, and blessings. Dahil sa kingship ni Jesus, Heavenly kingship, Heavenly kingdom. Okay? Bigyan natin ng isa pang talata sa prophecy ni King David. Psalms 89 verse 27. Matatapos na tayo, 'di ba? Mabilis din lang purihin ang Panginoon. Psalms 89 verse 27 para ma-establish natin ang paghahari ni Lord ay hindi talaga dito sa lupa kundi doon sa langit, heavenly kingdom, heavenly kingship. Purihin ang Panginoon. Psalms 89 verse 27. Open your Bible. Ganito ang ating mababasa. Mga magulang ko at mga kapatid. Ayan, ang sabi ganito. Akin namang ilalapag ang kanyang kamay. Purihin ng Panginoon. Nagkamali tayo ayun pala Praise the Lord. Tama naman pala. Nagkamali lang ako ng basa. Hallelujah. Psalms 89 verse 27.
Purihin ang Panginoon Diyos. O, nasa na uli yun? Akin namang gagawin, siyang panganay ko, ayan o, na pinakamataas sa mga hari sa lupa. O, narinig nyo? Also, I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. O, nakita nyo? Panganay, firstborn, higher than the kings of the earth. Purihin ang Panginoon, Hallelujah. Psalms 89 verse 27, na pinakamataas sa mga hari sa lupa. O, di ba? Pinakamataas sa mga hari sa lupa. Kaya nga sa Book of Revelation, tinatawag siyang King of Kings and Lord of Lords. Lord of Lords, King of Kings. Hallelujah. And vice versa. Purihin ang Panginoon. Can you say amen? Oh, praise the Lord. Oh, ano pa nilalaman ng verse 36? Oh, second, Jesus expresses the quality of His kingship. Jesus expresses the quality of His kingship. In what manner? Jesus reveals the truth about God in His own persona, in His own words, and in His own action. Yun pala ang ibig sabihin nun. Oh, balikan natin ulit. Sarap kayang maghimay-himay ng salita ng Diyos, di ba? Sabi nung isang kapatiran sa Nueva Ecija, brother, pastor, hinihimay-himay mo yung salita ng Diyos, verse by verse. Oh, talaga. Masarap talaga maghimay-himay, purihin ng Panginoon. Oh, balikan natin, John 18:36. Ano ulit yun? Second, Jesus expresses the quality of His kingship. In what manner? Jesus reveals the truth about God in His own persona, in His own words, and in His own action. Ipinapakita, sinasabi ni Jesus, nilalahad ni Jesus ang katotohanan patungkol sa Diyos ayon sa kanyang sarili, ayon sa kanyang salita, at ayon sa kanyang gawa. John 18 verse 36. O, ano sabi ulit dito? Balikan natin. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. Pagpapatunay na pinapakita niya, pinapakilala niya ang kanyang pagka-Diyos. Yun ang ibig sabihin, mga magulang, mga kapatid, ayon sa kanyang persona, in His own person. Oh, hallelujah. In His own words, in His own action. Oh, kaya nga hindi niya sinugo yung hindi niya sinugo yung mga anghel niya Purihin ang Panginoon Di ba? Cool na cool lang siya Kahit inuusig na siya ni Poncio Pilato at ng mga tao sa bayang Israel nung time na yun, chill lang si Lord. Chill. Cool. Kalmadong kalmado. Oh, bakit? Hindi siya nagwala dyan para utusan yung mga anghel at awayin silang lahat. Kayang-kaya naman niyang gawin yun Pero hindi niya ginawa. Iyon ang kanyang katangian. Pagpapakilala ng kanyang pagka-Diyos para sa kanyang sarili, salita, at gawa. Oh, nawa tayo rin bilang lingkod maipakita natin, mailahad natin ating sarili sa ating kapwa
Hindi lamang sa salita, kundi higit sa ating mga gawa. Di ba? Sa tulong at sa biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Oh, kaya nga sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7, di ba? Ano ba sinasabi doon? And the government shall establish. Basahin natin. Para talagang matumbok natin at ma-establish natin itong pinag-aaralan natin ito. Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. Purihin ng Panginoon. Pagpapakilala ng kanyang pagka-Diyos in His own persona, in His own words, and in His own action. Ayon sa talatang Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. Open your Bible. Ano sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Sapagkat sa atin ay pinanganak isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Ayan Jesus is wonderful. Hallelujah. Tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Sa luklukan ni David at ang kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailan man. Isasagawa ito sa sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Hallelujah. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So, naunawaan po natin at naintindihan natin itong ating pinag-aaralang ito. Panghuli, sa verse 37. Sa verse 37 ng John 18. Ano ba itong sinasabing kingship of Jesus Christ? Sa verse 37 ng John chapter 18. Balikan natin. At dito na tayo magtatapos. Palagay ko naman, hindi na ma-off yung cellphone ko. Purihin ang Panginoon. Tinatawanan ko na lang ngayon itong nanggugulong kaaway na ito. Praise the Lord. Sa pangalan ni Jesus. By the grace and help of God. Purihin ang Diyos. Bakit ako mangangamba? At bakit ako magagalit? At bakit ako manghihin at manlulumo? Hindi yun magiging dahilan, di ba? Mga magulang, mga kapatid, kahit na meron tayong pinagdadaanang pagsubok sa buhay. Tama po, sapagkat si Jesus ang naghahari sa ating mga puso, sa ating mga katawan at buhay. Amen? Verse 37, last verse. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay, hari? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabi ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito. Dahil dito, ako naparito sa sanlibutan upang bigyang patotoo ang katotohanan. Tandaan niyo yung word na yun, upang bigyang patotoo ang katotohanan. At bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig sa akin. Ano ibig sabihin nito? Christ's kingship means that everyone who is of the truth hears His voice. Christ's kingship means that everyone who is of the truth hears His voice. Ang paghahari ng Panginoong Kristo na ang lahat ng nasa katotohanan ay dinirinig ang kanyang mga tinig. Di ba? Dinirinig ang kanyang tinig. Tayo na mga nasa katotohanan. Kayo na mga nasa katotohanan. Dapat ang frequency na ating mga tenga at ng ating puso
ay dinirinig ang kanyang tinig sa pangalan ni Jesus. Kaya lahat ng dumirinig ng salita ng Diyos, hallelujah, lahat ng nakikinig, lahat ng nagsasabuhay ng salita ng Diyos, yan ang triple blessings. Kaya darating na lang yung mga bagay na mabuti para sa inyo, para sa akin, at para sa ating lahat. In Jesus' mighty and powerful name. Can you say amen? Importante yun eh. Nakikinig tayo sa tinig ni Lord. Hindi tayo pasaway. Hindi natin pinatitigas ang ating puso. Kasi pag pinatigas natin ang ating puso, ayon sa pinag-aralan namin sa New Life nung Biyernes, nagkakaroon tayo ng inability to hear God's voice. Pag pasaway tayo, yan inability to hear God's voice. Hindi tayo pasaway dapat. Nasa katotohanan tayo. Kaya pinakikinggan natin yung tinig niya. At yun naman ang gusto ni Lord. Can you say amen? John chapter 10, verses 2 to 4. Purihin ang Panginoon. Konti na lang. Konti na lang. Hallelujah. John 10, 2 to 4. Ano sabi rito? Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Si Jesus Christ yun. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Kaya kung nasa katotohanan tayo, dinirinig natin ang tinig niya. Ituloy natin. At tinatawag ang kanyang sarili mga tupa sa pangalan. At sila'y inihahatid sa labas. Verse 4. Pagka nailabas na niya ang lahat ng kanyang sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang mga tinig. The sheep follow him, for they know his voice. The sheep know his voice. Yun ang importante, mga magulang, mga kapatid. Kaya kung nasa truth tayo, di ba? Ate Doris, Mami Gloma Nalastas, Ate G o Sister G, Tita Yolita, hallelujah, mga taga Jesus Wonderful Ministry, mga taga New Life Community, at kayong lahat sa iba't ibang churches, community, ministry, lahat kayo na nanonood at nakikinig sa akin ngayon. Kinakailangan, prerequisite yan. Dapat naririnig ng mga tupa ang tinig niya. Kung tayo'y nasa katotohanan. Inuulit ko Christ's kingship means that everyone who is of the truth hears His voice. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya may brothers and sisters, tignan nyo. Tignan nyo, hindi na na-off yung ating cellphone. Hallelujah. Narinig na natin yung tinig ni Lord. Kompleto Diba mga magulang, mga kapatid? Kaya nga ba, sabi ng Bible, as I close, Matthew 17 verse 5. Ano sabi dyan? This is my son, to whom I am well pleased. Listen to him. This is my son, to whom I am well pleased. Listen to him. Ito ang aking anak, na siya kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Kaya mga magulang, mga kapatid, wala tayong dapat pakinggan sa buhay na ito, kundi ang tinig lamang ng ating Panginoong Kristo. Ang salita ng Diyos lamang ang dapat nating pakinggan. Hallelujah. Upang siyang mamayani, manguna, at higit sa lahat, maghari sa ating buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kita nyo, natapos natin. Praise God. Wag nyo pong ipagkibit balikat na i-share po ang live stream na ito. Gawin po nating viral.
ang salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. So tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po kaming nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Kristo, na hari nawa, patuloy kang mamayani, manguna, maghari sa aming puso, isip, damdamin, katawan at buhay. Na kung saan, O Diyos, aking pong ipinagkakatiwala ang buhay ng lahat ng nanood sa live stream na ito, ang bawat kapatiran, dyan po sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naabot po ng programang ito, mga kapwa ko lingkod ng Diyos sa iba't ibang community, ministry at sa iba't ibang mga churches. At ganoon din po sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment sa live stream na ito. Lord, ikaw na po ang siyang patuloy na maghari sa kanilang lahat, sa aming lahat, at maging sa bawat miyembro ng aming pamilya sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, ipinagkakatiwala ko po silang lahat sa iyo, anuman ang kanilang mga pangangailangan sa buhay na ito, anuman ang kanilang mga suliranin, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan. O Diyos, kami po ay nagpapasakop at humihingi ng grasya, hallelujah, ng iyong kagandahang loob upang mapagtagumpayan po namin ito sa tulong mo, sa biyaya mo, aming Panginoong Jesucristo. Kaya ipinagkakatiwala ko rin po sa inyo, O Diyos, ang buhay po ni Nanay Emmy, ng kanyang mga anak at mga apo, diyan po sa Estados Unidos, ang buong Cabreros family, Lord, your kingship and your lordship, hallelujah, ang siyang mangunguna, mamamayani sa kanilang lahat, sa buong Cabreros family, diyan po sa Estados Unidos, sa Canada, sa Bulacan, sa Pangasinan, at diyan po sa lugar ng Payatas, in all areas and aspects of their lives. Again, in Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Ate G. Lord God, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya. Na kung saan, O Lord God, sila po ay hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin po ng kalungkutan sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay na si Ate Violeta. I pray, dearest Jesus, na patuloy mong pagharian ng iyong presence, ng iyong power, ng iyong authority, ang buhay po ni Ate G, na kanyang mga mahal sa buhay at ng buo niyang angkan, O Lord God, na ang kalakasan, kasiglahan at katatagan ng kanilang buhay pananampalataya ay mapanatili sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, salamat po, Lord, sa kagalingan nilang lahat sa mga bagay na nangyayari sa kanilang mga katawan at buhay, minsan pa sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa buhay ni Ate Pe, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa buhay po ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya, sa buhay po ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya, sa buhay po ni Sister Vivian Bisco, ng kanyang mister at ng kanyang pamilya, sa buhay po ni Sister Tess, ng kanyang mga ate, kuya, kanyang bayaw, anak at apo sa pangalan ni Jesus, maging sa buhay ni Major Lim, hallelujah, ng kanyang misis at ng kanyang buong family, at patuloy po kalakasan, kagalingan po sa buhay ni Major Lim. Hallelujah. At maging sa hipag ni Sister G, sa kapatid po ni Sister G na taga Bulacan, maging kay Daddy Louie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family, kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family, sa buhay po ni Tita R, ng kanyang mister at ng kanyang buong family. Hallelujah. Sa buhay po ni Sister Lisa and family, sa buhay po ni Sister Maria Baricuatro and family,
sa buhay po ni Sister Teresa and family, sa buhay po ni Mami Glo Manalastas, ng kanyang mga anak at mga apo, ganoon din po ng kanyang ateng at dikong, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Patuloy na kasiglahan, kalakasan, kagalingan ng kanilang mga katawan at buhay. O purihin ka, Panginoon. Maging sa buhay po ni Ate Evelyn na kanyang mister, kagalingan, kalakasan, kasiglahan ng kanyang mister. Diyan po sa lugar ng Payatas at ng kanyang mga anak at mga apo. Maging sa buhay ni Sister Edlyn na kanyang mister diyan po sa Japan at ng kanyang 2 anak. Hallelujah. Sa buhay po ni Ate Tess at ni Major Simon Sancho at ng kanyang buong pamilya. Sa buhay po ni Sister Lumen Maralas, Engineer Boy Maralas, and Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family. Sa buhay po ni Sister Rhea na kanyang mister at ng kanyang mga anak, dyan po sa Estados Unidos at dyan po sa Lagro. Patuloy kang maghari, mangunat, mamayani sa kanilang lahat. Sa pangalan mo, Jesus. Maging sa buhay po ni Sister Adele Tordesillas and family, dyan po sa Australia at sa West Avenue. Sa buhay ni Sister Merlin Canto and family, dyan po sa Belgium. Yung anak niyang si Nonoy na sumasakay po ng barko. Yung anak niyang nurse na nasa London. Sa buhay po ni Brother Primitivo, ng kanyang may bahay at ng kanyang mga anak at mga apo, especially yung anak niya at apo na nasa ibang bansa. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang maghari, manguna, mamayani sa mga anak niyang ito at sa isa sa mga anak niya na nasa ibang bansa at apo. Ang iyong pagliligtas, ang iyong proteksyon, gabay at patnubay ay sumasa kanilang lahat. Maging sa buhay po ni Ate Doris, ni Kuya George, and family, dyan po sa Iloilo, Leganis, sa Samar, sa London, sa buhay po ng mga mahal nila sa buhay na nasa US, nasa Mexico, sa pangalan ni Jesus. Maging sa buhay po ni Sister Ann Cosme Clemente, hallelujah, na kanyang mister na si Brother Rio, na mga inaanak po namin sa kasal. At maging ang mga magulang po nila, ang mga anak po ni Sister Ann at ni Brother Rio, at ganoon din po ang kanilang mga kapatid, mga hipag at bayaw. In Jesus' mighty and powerful name, maging sa buhay po ni Brother Robert at Sister Sheila Kabagnot, at ang buong Kabagnot family, ang kanila pong mga hanap buhay o negosyo, pagpalain mo po ito upang maging blessing po sila sa community, sa church at sa ministry at family na kanilang kinabibilangan. Maging kay Mami Yo and family, Lance Jeus Umali, Healing, kay Sister Rose at kay Brother Jong na aking mga kapatid. Ganoon din po sa aking mahal na ina at sa lahat po ng mga kapatid ko, mga bayaw ko at sa lahat po na aking mga pamangkin. Ang pangunguna mo, paghahari mo, pangunguna mo ay sumaaming lahat sa pangalan ni Jesus. At maging sa buong Payatas chapter, lahat po ng mga elders namin po dyan sa Payatas, O Lord God, ikaw ang manguna, ikaw po ang maghari, ikaw po ang mamayani. At maging sa lahat ng mga taga Iloilo chapter, sa buhay po ni Ate Kiel and family at yung kanyang pamangkin, nasasakay po ng barko sa araw po ng Martes, na ang pangalan po ay si Antonio Noblesa. Ang pag-iingat mo, gabay mo at patnubay mo ay sumakanya. In Jesus' name. At maging sa buhay po ni Ate Cecil and family, kay Ate Julie, kay Kuya Arnold Enriquez and family, kay purihin ng Panginoon, kay Sister Cecil, ayan, Sister Cecil, at higit ang buong Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, Holy Spirit at Batasan, maging sa mga taga Tondo chapter, minsan pa sa mga taga Leganis Iloilo chapter, ang mga taga Lagro community,
ang mga taga Jesus is Wonderful Ministry, ang lahat ng mga taga New Life Community dyan po sa lugar ng Maypaho, sa Caloocan, Lord, I pray sa kanilang lahat na anuman, O Diyos, ang kanilang mga suliranin, pinagdadaanan sa buhay na ito, Lord, gabay mo, patnubay mo, kalakasan mo, lahat ng mabuting bagay nagmumula sa iyo ay sumakanilang lahat sa mga community, churches, ministry at sa mga pangalan at pamilya na aking binabanggit sa pangalan ni Jesus. At sa lahat po ng mga kaklase ko, mga kabatchmates ko, mga kumpare ko, mga kumare ko po, lahat, Panginoon Diyos, ng mga nagla-like, nag-share, nagko-comment, lahat po, Panginoon, ng mga kabataang nag-undergo ng discipleship sa pangunguna po ni Sister Jessa and family. Maging kay Brother Elmer Paboriques at Sister Nene Pascual na aking mga katuwang sa social media ministry. Hallelujah. At bawat pamilyang Pilipino, Lord God, pagharian mo, pamunuan mo, pangunahan mo po lahat, here and abroad, maging aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat ng mga namumuno sa lokal at national, Lord, pagkakaisa. Sapagkat kung sila ay nagkakaisa, ito po ang pinakapangunahing benepisyo bilang isang Pilipino na naninirahan sa bansang ito sa pangalan mo, Jesus. At sa lahat po ng mga bansa, akin po silang ipinapanalangin, lahat ng mga bansa na nakakaranas ng chaos, ng disaster, ng war, famine, and so on and so forth, Lord, I pray, ikaw ang mamagitan, ikaw ang pumagitna sa lahat ng mga bansa, minsan pa, maging sa bansang Pilipinas, sa pangalan mo, Jesus, at maging kay Sister Felix, or rather, Sister Nemi Pascual, at kay Felix Pascual, na mga lolo at lola ni Sister Nene, ipinagkakatiwala ko rin po silang lahat sa iyo. At maging ang lahat ng mga nagsa-celebrate po ng kanilang kaarawan, nagdaang araw, at ang mga magsa-celebrate ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan ng Marso, akin din po silang lahat na ipinagkakatiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kaya maraming pong salamat, Ama, sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot sa aming mga dasal at panalangin. Thank you, Lord, sa favor mo, grace, provision, manifestation, gifting, signs, wonders, miracles, healing, salvation, protection, sa iyong guidance. Hallelujah! Para po sa aming lahat. Kaya we are thankful and grateful that all of us are blessed, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed, and most especially, all of us are valued and loved by you, God. This is what we ask. In Jesus' mighty and powerful name, we pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever, and everybody say, Amen and Amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So meron po tayong YouTube channel, mga magulang, mga kapatid. Mag-subscribe po tayo ng ating pong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. Meron po tayong mga bagong upload. Napakarami na pong mga bagong in-upload si Brother Elmer. Panoorin po ninyo, and please mag-subscribe po kayo. I-hit nyo po yung notification bell para po notify po kayong lahat pag meron po tayong bagong upload. At mag-follow po kayo ng ating FB page sa The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry. At kung gusto po ninyong sumabay sa ating pong sabayang pananalangin, tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon, 9:30 po ng gabi, kami po mga elders at leaders po, mula sa buhay po ni Sister Lumen Maralas, kay Ate G Perito, at sa lahat po ng members ng mga komunidad at ministeryong ito,
kami po ay sabay-sabay na nagdarasal sa mga oras na aking nabanggit. At kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong lahat. At kung gusto po ninyo kaming imbitahan, kami po mga preachers ng Jesus is Wonderful Ministry at New Life Community, mag-message po lang kayo sa amin. I-message nyo po ako at kami po ay willing na magpunta sa inyong mga churches, community, ministry, kahit pa saan yan, saan mang lugar na pwede pong dalhin ang salita ng Diyos. We are willing, I am willing to share, to preach, and to teach the good news of salvation sa pangalan ni Jesus. Amen? Purihin po natin ating mahal na Panginoon at minsan pa, maraming pong salamat sa inyo pong lahat hanggang sa muli na ating pagkikita at pagsama-sama sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. Kaya tanggapin po ninyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides. Bye-bye po. At maraming salamat sa inyo pong lahat.